Episode 54 na po tayo ng Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Biyernes, September 8, 2023. Gino-joke lang naman ito ni Donna itong si Greta. Samantalang ito namang si Gigi or aka Greta, sinabi niya talaga sa best friend niya na wala pa raw siyang time para sa love life. Diba? Sinasabi naman ni Donna, choosy ka pa ba? Si attorney, matalino, decente, at saka dagdag pogi points na rin yun, no? Dahil tinutulungan niya kayo ni nanay mo. Sabi naman ni Gigi, ang panahon ko lang ngayon, ang nanay ko. Wala pa akong panahon sa mga love life na yan. Basta ang kaligayahan ko lang ngayon ay si nanay. Samantala, kinabukasan nga, inaasar-asar nga nito ni Donna itong best friend niya. Sabi niya, alam mo, Beshi, dapat mag-ponytail ka na lang. Napakahaba ng buhok mo eh. Abot na abot dito, natatapakan ko na nga, no? Kasi nga, inaalalayan ni Atty. Eric kung si Gigi. At biniro niya itong si Atty. Eric. Sabi niya, hindi mo ba ako aalalayan, attorney? Kasi si Beshi yung lagi mong inaalalay eh. Ngayon, nakausap na nga nila yung lola nitong isang dalagita na hinahanap nila. At sabi nga nung lola, asagit na nga, natawagin ko lang siya. Sinauli lang yung bote. Ngayon, lumapit nga itong dalagita na hinahanap nila. At nagpakilala na nga itong si Atty. Eric na isa siyang abogado. Ngayon, hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy pa. Nakuha nila ang mga pangalan nila na mga inaargabyado nito ni Miss Riley Ilesorio. Gusto nila na mag-open up ito ng mga salaysay, di ba? At maging boses ng mga sumbong para nga naman na magsampa ng kaso kay Riley at kay Magnus. Kumentra na nga itong si Gigi, sabi niya, alam mo ba, biktima din ako. Kaming dalawa ni nanay. Dati, ganyan na ganyan din kami. Yung walang-wala. Yung para bang wala kang kakayahan na lumaban. Kaya, please lang, gusto ko, lumaban ka. So, natatakot siya, no? Huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Sabi nung dalagita. Alam nyo ba, nagtatrabaho ko dati sa social hub ni Mayor. Nung nalaman yun ni Miss Riley, pinatawag niya ako sa opisina niya. Sinaktan niya ako, kinuha niya yung kutsilyo na pinambabalat niya sa prutas. Tapos sabi naman ni Gigi na siya ba may gawa niya sa'yo? Iniwa niya yung pisngi mo. Tapos nakausap naman niya itong anak na si Oni. Sabi naman ni Oni, pinutulan po siya ng dila, yung tatay ko. Kagawan po yun ni Ma'am Riley. Kasi napagbintangan po si tatay, inakala nila na siya po yung nagpakalat ng video tungkol po doon sa minamaltrato niyang mga tauhan. So talaga nasaktan itong si Gigi, no? Talaga ginawa niya yun para sa tatay mo. Opo, pakarandam ko po wala akong kwentang anak, wala akong kalaban-laban eh. Wala akong nagawa para sa tatay ko. So biglaan hindi kinaya ni Gigi yung mga nangyari dahil naalala niya, nag-flashback sa kanya yung mga panahon na sinunog yung nanay niya. Wala siyang nagawa. So pumunta siya sa may bandang likuran ng jeep. Napaupo na lamang siya, no, at umiiyak siya. Kinukwento niya kay attorney na parang ako si Oni eh. Wala akong nagawa. Nasingsaysay ko bilang anak. Wala akong kwentang anak. Pinapanood ko lamang yung nanay ko habang siya nasusunog ng buhay. Sabi ni Atty. Eric, no, kung wala ka mang nagawa ngayon para sa nanay mo, pues ngayon meron na. Matutulungan natin ang mga taong inargabyado nila. Kaya huwag ka nang umiyak, Gigi. Nandito ako para tulungan ka. Lalaban tayo, sabi ni Gigi, no, tama ka. Lalaban tayo. So, pinuntahan na nga ni Gigi yung nanay niya habang ito natutulog. Kinakausap niya sa kama, sabi niya, alam mo, Nay, yung mga taong nakausap namin kanina, nakakaawa sila, parang sila yung buhay natin dati. Yung kung titinan mo walang kalaban-laban, mahina. Pero Nay, ito sorry hindi ko maipapangako yung mga sinabi mo na lumayo muna tayo. Kasi yan lagi mo sinasabi. Pero ang dami pong mga taong umaasa sa akin. At nalaman ko na rin po yung mga story nila. Awang-awa ko sa kanila, Nanay. Gusto kong lumaban. Para hindi lang sa atin, kundi ipaglaban ko rin ang mga karapatan nila. Para makuha nila ang ustisya. Nanay, sorry. Pero susuwayin kita ulit. Pero sa pagkakataong ito, lalaban ako. Kailangan kong magiganti sa kanila. So kinabukasan tuloy-tuloy pa rin sila, no? Pinuntahan naman nila itong bahay ni Abigail. Nasa probinsya. Ngayon nagluluto yung nanay niya kasi nga ipangtitinda. Sabi, pasensya na. Hindi ko kayo maaasikaso ngayon kasi nagluluto ako para meron mang kaming kainin sa ngayon.
Hindi ko naman maasahan ang anak kong si Abigail kasi gawa nga nung nangyari sa kanya. Sabi naman ni Donna, bakit? Ano po nangyari sa kanya? Gagawan kasi ito nung demonyitang Riley na yon. Napakawalang niya. Yun dati, nakakatulong sa akin ng anak ko. Bukod pa dun, napag-aaral pa niya yung sarili niya kasi nung mga panahon nagtatrabaho pa siya sa Capsule X, working student siya. Pero nung ginawa sa kanya nung Riley na yun, grabe yung traumang inabot ng anak ko. Umuwi siya rito sa probinsya. Ayan, nandiyan siya. Nag-iisa, nagsosolo. Kausapin nyo na lang. So pinuntahan nila, no? At ako natakot kong si Abby. Natotrauma siya, sabi ni Gigi, no, wag kang matakot sa amin. Kaibigan mo kami, kakampi mo kami. Abby, alam mo ba? Alam na alam ko yung mga pinagdaanan mo kasi nadanasan ko rin yan. Sabi naman ni Abby, no? Sino ka ba? Hindi ko naman nakikilala. Sabi naman ni Gigi, no? Gusto namin na lumaban ka. Gusto namin magsalita ka. Para saan ka? Natatakot akong lumaban kasi makapangyarihan sila. Kapag nagsalita ako, mapapahamak lang ang pamilya ko. Bakit kapag napahamak ba sila, yung mga pamilya ko, mananagot ba sila sa batas? Hindi, ubot ko, malis na kayo. Samantala, binigyan ng protection order ni Atty. Eric yung mga tao na kausap nila. At hindi nga mapalagay itong si Gigi dahil awang-awa siya, no, sa mga taong inargabyado ng elite squad. Talagang yung sympathy niya nandoon, awang-awa siya, damang-dama niya yung sakit. Sabi niya, hindi lang pala ako yung may masakit na pinagdaanan kami ni nanay, kundi marami pa pala. No? Natakot lang magsalita. Samantala, kinabukasan nagdala ng pagkain si Gigi, no, sa pamilya nga nito ni Abby. At nakita nga siya ni Abby, lumapit ito. Sabi niya, ano yung ginagawa mo? Ano yan? Suhol? Para magsalita ako at magsampan ng kaso laban sa kanila? Sabi naman ni Gigi, no, hindi naman, Abby, nandito ako para tumulong. Sabi ng nanay niya, Abby anak, wala naman siya masamang intensyon. Nandito lang siya para tumulong. Nagdala lang siya ng pagkain. Sabi naman ni Gigi, no, Abby, alam mo ba, katulad mo rin ako eh. Hindi lang ako, kaming dalawa ni nanay kasi nadamay si nanay. Yung mga panahon na wala kaming boses para magsalita, biniktima rin kami ni na Magnus sa kanya Riley. Hindi lang yun ng buong elite squad. Alam mo, Abby, gusto ko magbagong buhay ka. Gusto ko maging maganda ang future mo. Ito, meron akong bibigay sa'yo. Scholarship, binigyan ng scholarship si Abby. Gusto ko may pagpatuloy mo ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Para naman maging maganda ang buhay mo, para hindi ka tapak-tapakan ng mga tao nasa paligid mo. Ayokong masira ang future mo, Abby. Nang sa ganun lang, ganun na lang yung mangyayari sa buhay mo. Gusto ko may pagpatuloy mo ang buhay mo. Lumaban ka. So ito na nga, dumating na nga itong tauhan ni Mayor. At ibinalita nga sa elite squad na meron doon nakapagtimbre sa kanya na itong si Atty. Eric, iniimbestigahan yung mga taong inargabyado nila. So nagalit itong si Riley, sabi niya, paano na yan? Hindi pa nga ako nakakapunta sa lifestyle program eh. Hindi pa ako na-interview doon. Tapos meron na naman ganitong issue. Kapag nasira ang pangalan ko, damay ka. May sira ang campaign rally mo. So may try itong si Blair, sabi ni Blair, no, lagi na lang asungot ng Atty. Eric niya. Wala na nga rito si Gigi. Panay tira pa niya sa atin. So sabi naman ni Riley, no, anong gagawin mo ngayon, Han? Anong mga hakbang mo? So napatingin na lang itong si Jared. Samantala, kinabukasan, hindi na nga sila sinipot ng mga taong pinuntahan nila. Magkakaroon na sana ng meeting, no, para nga magsampa sila ng kaso. Ngunit ni isa, walang dumating, halos isang oras na silang late. Sabi naman ni Gigi, siguro hindi na sila darating. Sabi naman ni Atty. Eric, no, lagpas isang oras na. So ang nangyari, pinuntahan nila yung babae. At ako natakot yung babae, sabi ni Gigi, no, magsalita ka. Gusto lang namin mangyari kung anong nangyari. Bakit hindi kayo sumipot para magsampa ng kaso, sabi ng babae, no. May mga pumunta dito, mga armadong lalaki kahapon. Tinatakot nila ako. Sabi, kapag magsampa daw ako ng kaso, papatayin nila kami. Kaya mabuti po, umalis na kayo. Yun, so nalaman na nila yung dahilan. At ito na nga, ginawa na nga ni Atty. Eric, no. Hinarap niya itong si Mayor Magnus kasama ang mga bodyguards nito. Sabi naman ni Mayor Magnus, no, nagayaan nyo. So kinausap siya, kinompronta siya. Sabi niya, no, alam ko na ang ginawa mo. Tinakot mo yung mga namin,
yung mga complainant namin para hindi magsalita at hindi magsampa ng kaso. Alam mo, ganyan din ang ginawa mo sa mga tao na inargabyado mo, pinahirapan mo sila. Gaya ng ginawa mo kina Ma'am Luisa at kina Gigi. Alam mo ba, alam ko ang ginawa mo. Sabi naman ni Magnus, no, alam mo, kahit magsalita ka, wala rin namang mangyayari. Any ebidensya nga, wala kang mahanap Pati yung hustisya, kina Luisa, sa kina Gigi, hindi mo rin kayang lutasin. So nagalit itong si Attorney Eric, susuntukin niya si Mayor Magnus, ngunit naunahan siya dahil nga pinotektahan siya ng mga tauhan nito. Kaya bugbog sarado si Attorney Sungit. So ito yung mga dapat natin pakatutukan sa Lunes, mga kapuso, no. Patuloy pa rin ang paghihirap nito ni Riley sa mga tauhan niya sa Capsule X at nakita ito mismo ni Gigi. At ngayon, kausap niya itong si Jared, tinatanong siya ni Jared bakit hindi siya sumisipot sa kanilang sports club. Sabi naman ni Gigi, busy kasi ako ngayon, marami akong inaasikaso. Pero yan mo, pag hindi ako na busy, ayusin ko yung schedule ko para makabalik ulit sa club natin. So hinahanap siya ngayon ni Blair, diba babe? Tinatawag siya. So malalaman natin kung anong ganap sa eksenang to, kung mahuhuli pa sila or ipagpapatuloy ni Greta yung pang-aakit kay Jared sa harapan ni Blair. Yan ang mga dapat natin pakatutukan sa episode 55 ng Magandang Dilag ngayong Lunes na yan, mga kapuso, September 11, 2023. At dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na to. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kapuso, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Happy weekends, mga kapuso, happy viewing sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.